The Lord, napakabuti ng Panginoon. Ito'y araw na naman ng linggo na hindi natin dapat kaligtaan. Ang sabi nga sa kanyang salita sa banal na kasulatan, kung paano natatakpan ng tubig ang karagatan, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Umawit muna tayo ng isang awitin. Kailan pa Ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. ang pangalan niyang banal, kailan mo itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Hallelujah, dakila ka, Panginoon. Lord, salamat po agad sa umagang ito. Hinihingi namin yung pagsama mo. Hinihingi ko, Lord, yung manguna ka sa amin ngayong araw at oras na ito. Ano man ang katuruan, Lord, gabayan mo, O Lord, ang iyong mga salita na ito ay maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano man ang aming nagawang kasalanan, patawad po, Panginoon, hugasan niyo po kami ng banal mong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Lord, manguna ka. Bigyan, Lord, ako ng word of wisdom, word of knowledge, and revelation. Salamat po, Panginoon. Nawa ang iyong salitang ito, maunawa ng iyong mga anak patungkol sa kaligtasan. Salamat po sa iyong papuri, pasalamat, pagdakila, paglulhati, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y darang sa salita ng Panginoon. Excited na ba kayo? Ito ang ating topic. Ang ating topic ngayong umagang ito ay patungkol sa maging handa. Be ready. Handa natin ang ating templo dahil hindi natin alam ang buhay. Napakaikli ng buhay. Kaya kailangan itong buhay natin ito pagkatiwala natin sa Panginoon. Amen. Ang ating salita ng Panginoon pag-aaralan ay makikita natin sa Mangaral 8 Verse 8, hawakan po natin, basahin natin ang salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang salita ng Diyos, ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Sabi dito, Mangaral 8:8. Kung paano hindi mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi natin mapipigil ang kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan. Ang sabi ng salita ng Panginoon dito, nakita natin ang hangin, mabilis siyang tumatakbo. Ganyan din ang buhay natin. Walang makakapigil ng kamatayan. Kaya kailangan, sabi ko nga sa aking mga katuruan, maging handa tayo palagi. Kailangan magliwanag ang ating ilawan. Umukha na sa 10 dalaga. Na yung 5, aandap-andap ang ilawan. Kaya kailangan magliwanag tayo at kilalanin natin ang tagapagligtas ay tanging si Jesucristo lang. Amen. Sabi dito, sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan. Ang kamatay, mabilis yan. Ang buhay natin mabilis lang sa mundong ito, kaya kailangan maging handa tayo. At huwag nating kalilimutan ang ating tagapagligtas. Sa panahon ng darating sa atin ang kamatayan, dapat alam natin ang tagapagligtas ay tanging si Jesus lamang. Amen. Walang nakakaalam ng buhay. Yung oras na yan, yung panahon, ang Diyos lang nakakaalam. Sabi ng salita niya, Panaghoy 3:37, walang bagay na hindi sa kapahintulutan ng kataas-taas ng Diyos. Tulad ngayon, nagaganap yung mga sakit na yan, yung COVID virus, na hindi natin nalalaman bakit naganap.
Kaya ito naganap dahil ang tao ngayon napahiwalay sa ating Diyos. Dapat kilalanin natin yung ating tagapagligtas ay tanging si Jesus lamang. Amen. Sabi dito, Gawa 4 verse 12, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Maliwanag, yung pangalan ni Jesus, yan lang ibinigay ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Gusto ba natin ang kaligtasan? Kailangan si Jesus lang ang tatanggapin natin. Hindi tayo mailigtas sa mga relihiyon. Kailangan natin ay ang relasyon sa ating Diyos na buhay. May relasyon ka. Kilala mo yung malilikha mo. Kilala mo ang tagapagligtas. John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yun lang po, dapat nating alamin. Basic instruction before leaving the earth. May mga instruction at paalaala ang Panginoon na dapat nating malaman na habang tayo nabubuhay, na nandito tayo, naglalakbay tayo, sabi nga, ang mga tao'y parang mga manlalakbay lang sa mundong ito. Na bukas makalawa, sa ayaw at sa hindi, mawawala tayo. Kaya kailangan magliwanag yung ating ilawan. Ito yung ating pananampalataya. Ang sabi ng kanyang salita, Hebrew 11 verse 1, faith, pananampalataya. Faith is being sure of what we hope and certain of what we will see. Manampalataya ka na ang Diyos natin, si Jesus, ang tanging tagapagligtas ng ating kaisa-isang kaluluwa. Amen. Sabi dito, God is in control. Kontrolado ng Panginoon lahat ng bagay. Amen. Kilala ng Panginoon kung sino yung tumanggap at nagkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa Kanyang banal na kasulatan, ang wika ni Yahweh, ang isipan ko ay hindi niyo isip at magkaiba yung ating daan. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ang isip at daan ko ay hindi naaabot ng inyong akala. Na kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng buhay walang hanggan. Hindi po ba, pag panahon ng meron ng malapit ng kunin ng Panginoon, pinapatanggap ito ng mga pastor. Tandaan natin, kaya pinapatanggap na makilala si Jesus, napakahalaga yung isang kaisa-isang kaluluwa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Amen. Na dapat po, yung salitang ito, tandaan natin, si Jesus ang tanging tagapagligtas, walang pangalan na ibinigay sa silong ng kalangitan, kundi pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng mga ngaral 3, sabi dito, alalahanin mo ang Diyos habang malakas pa ang iyong katawan, hanggat hindi pa humina ang iyong katawan. Alalahanin mo ang Panginoon habang malakas pa at hindi pa humina ang iyong bisig. Hindi pa humihina ang iyong tuhod, hanggat hindi pa nabubungi ang iyong ngipin, hanggat hindi pa lumalabo ang iyong mga mata at hindi pa umuputi ang iyong buhok. Alalahanin natin ang Panginoon. Pinapaalala ang mga salitang ito. Ito mga instruction o paalaala na dapat malaman ng mga tao, na dapat nating maunawaan na ang kaligtasan ay tanging sa Panginoong Jesus lang nagmumula. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dapat tayong magliwanag. Ang ating ilawan, hawakan natin. Magliwanag tayo. Hindi tulad ng araw na lumulubog. Kailangan yung faith natin ay mataas. Na ang Panginoon ko siyang magliligtas sa kaisa-isang kaluluwa. Lagi tayong mag-repent. 1 John 1:9. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. Mag-repent po tayo. Kamukha ng ginawa ni John the Baptist. Inihanda ang daraanan ng Panginoon. Kamukha natin, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon sa ating buhay. Dahil maikli ang buhay, bukas makalawang mawawala tayo. Malakas ka ngayon, pero may hangganan ng buhay. Kaya kailangan, nandoon lagi yung koneksyon. Meron tayong tamang relasyon sa ating Diyos na buhay. Dahil ang sabi ng kanyang salita, na kung hindi natin aalalahanin na ang tanging tagapagligtas ay si Jesus, meron po tayong kakalagyan. Dalawa lang. Langit, kapag tinanggap mo si Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan sa kalangitan. At dito naman sa impyerno, napakainit. Ang kasama dito ay ang mga diablo, nakakatak. Pero kung gusto nyo ng buhay na walang hanggan, tanggapin si Jesus.
Siya yung tanging tagapagligtas ng ating buhay. Sabi nga sa Galatians 6:7, kung anong yung tinanim, yun din ang yung aanin. Kaya kailangan magtanim tayo. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Sabi dito, mayroong panahon ng pagsilang at mayroong panahon din ng kamatayan. May panahon po na kailangan malaman natin, sinilang tayo. Mga 22 verse 9, nung ako ay ipinanganak, ikaw ang patnubay hanggang sa aking paglaki. Ako yung iningatan. Iningatan tayo ng Panginoon, kaya kilalanin mo ang bigay sa atin ng buhay. Ito'y ang Panginoong Diyos. At si Jesus ang ating tagapagligtas. Amen. Na kung hindi natin makikilala ang Panginoon, ang tagapagligtas, hindi natin siya tinanggap, at natulog tayo at hindi ka nag-repent, hindi ka nag-pray sa Panginoon, mayroon po tayong kakalagyan. Ito yung eternal punishment na nakakatakot. Kaya kailangan alalahanin natin ang Diyos. Ang Diyos po, totoo yung mga salita niya sa salita ng kabanal na kasulatan. Because ang Bible, ito ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinman tabak. This is the Word of God na dapat natin basahin, alalahanin natin, ang manlilikha natin, tanging ang Panginoong Diyos at ang kanyang anak, ang ating tagapagligtas. Amen. Sabi nga, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Tinutupad ng Panginoon yung kanyang mga pangako. Kaya kailangan tanggapin si Jesus at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, sa mga ngaral, alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng kabataan. Yan ang mga paalaala na dapat natin isaisip ang buhay maikli. Alalahanin natin ang ating tagapagligtas ay tanging si Jesus. Pahayag 3:16, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung hindi ka man mainit o malamig, isusuka kita. Kapag hindi tayo naging mainit sa ginawa nating paglilingkod at inabutan tayo ng kamatayan, mayroon tayong kakalagyan. Ito yung impyerno. Kaya kailangan, nandyan yung katapatan natin bilang kanyang mga anak at tagasunod. Sabi ko nga, ano man ang kasalanan natin, humingi ka lang ng tawad o mag-repent ka, papatawarin ka ng Panginoon upang tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kailangan si Jesus lang ang ating itataas at ang ating tatawagin sa ating buhay na to hanggang sa ating pagtanda kasama natin ang Panginoon. Sabi dito, Mga 12:14, hayag at lantad sa Panginoon lahat ng ginagawa natin. Kaya kailangan alalahanin natin ng Panginoon at dahil hindi nalilihim. Ano man yung ginawa natin kasalanan, alam ng Panginoon. Mga 12:14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim pagsusulit natin sa Panginoon. Kaya kailangan alalahanin natin ang Panginoon. Mag-repent ka palagi, manalangin ka. Dahil ang Diyos, bukas ang taingan ng Panginoon upang ikay patawarin. Always pray to God. Manalangin. At siya lang bibigay ng kaligtasan, ang Panginoong Jesus. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan ng buong sandaigdigan at napahamak naman ang isa nating kaluluwa. Meron pong eternal punishment. Ito yung impyerno. Impyerno, nakakatakot. Kaya kailangan tumanggap ka na ang tagapagligtas, John 14:6, ay ang Panginoong Jesus. Amen. At pagdating panahon, ito warning sa atin. Ito ang warning. Ezekiel 34:17. Sabi ng Panginoon, pagbubukurin ko ang tupa at kambing. Meron tayong kakalagyan. Ang tupa ng Panginoon ay masunurin, John 10:27, at ang kambing hihiwalay sa kanyang tupa. Kaya kailangan tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Praise the Lord. Awit muna tayo. Karangalan. Hallelujah. Karangalan at kabanalay para lang sa'yo. Kapangyarihan at kalakasay para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo.
sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito, sa iyong mga salita na dapat, O Lord, magliwanag kami. Maging handa, O God, ang templo dahil hindi namin alam yung oras at panahon kung kailan ka, O Lord, darating sa buhay namin. Ihanda namin. Prepare the way of the Lord. Ang mga paalaala mo, O Lord, nawa Panginoon, maunawa ng iyong mga anak na ang tagapagligtas ay tanging si Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong katapatan, kadakilaan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Hallelujah, Lord. Nang iyong salita, Panginoon, ito'y maipahayag, O God, sa lahat ng tao. Kaya nang binabalik ang pupulit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen.